Hello guys! Good morning! Kumusta naman ang lahat? Isang nakakalokang morning to everybody, mga etchosera. Charis! Anyway, huwag na nga lang tumawa. Kami makaano na naman. Eto, may nagtanong sa akin dito. May nag-PM sa akin. About naman ito sa work-life balance. Kung meron ba daw work-life balance dito, kung ano ba to, kung gaano karami yung leave na meron dito sa Amerika, mga Inday. So, sasagutin ko lang yung tanong na yon. Kasi karamihan ng mga nag-iisip or nagdadalawang isip na pumunta dito sa Amerika ay galing sa UK, galing Germany, or may mga iba nga dito na dumarating na galing Canada, galing Switzerland. Doon sa mga bansang nasabi ko or nabanggit ko, ay meron talaga silang life-work balance. Yes, that is true. Aminado naman ang lahat doon, di ba? So, pag-usapan muna natin kung ilan yung working hours na required dito for a full-time position. Doon sa UK, for example, 'di ba, 36 hours per week ang working hours. Ganun din mga Inday dito sa Amerika, 36 hours din po ang working hours namin dito. So, after 36 hours or sa akin kasi ang ano is kapag nag-exit ka ng 40 hours, yung pang 41 hours mo, tsaka yun mababayaran as overtime. Overtime pay, which is time and a half. Pero, yung 37 hanggang 40 hours na yun, bayad naman yun as regular. Regular rate, yung base rate mo. Hindi nga lang siya babayaran as overtime. So, ito mga Inday ang sinasabi, ang inaano ko sa inyo. Kung gugustuhin mong magkaroon ng isang magandang pamumuhay dito or may life-work balance ka talaga, nakakapagpahinga na ka ng maayos, possible naman yun, posible naman yun mga Inday. It's up to you na lang kung ang priority mo dito kailangan mo ng maraming pera or gustong mong kumita ng malaki, you can do overtime beyond 36 hours. Pero kung single ka dito na darating, mabubuhay at mabubuhay ka sa 36 hours kasi half ng salary mo ay mapupunta sa bills, for example, and then half of your salary will goes to your savings or net pay mo na para sa sarili mo. So, kung gugustuhin mong magkaroon ng life-work balance, walang problema. Achieve na achieve mo yun dito. May kotse ka pa, may maganda kang bahay na apartment, solong-solo mo. Pwedeng-pwede. So, meron talaga ditong halos pareho lang yung working hours. It's just that meron kang kalayaan na either magtrabaho ka ng sobra-sobra or i-achieve mo yung life-work balance na gusto mo, day. 'Di ba? So, at dahil in my case, dahil bata pa ako, kaya ko pang mag-OT at least once per week or sometimes twice per week pa nga, ay ginagawa ko. Kasi nga, kayang-kaya ko pa siya. Ginagawa ko nga na 48 hours per week sa Saudi. Dito pa kaya na medyo mas magaan yung trabaho dito compare sa Saudi. It is only based from my experience, ha? Okay. Doon naman tayo sa leave. Vacation leave. Ang sabi nila, sa Saudi meron tayong 4 to 6 weeks or 36 days, ganyan-ganyan. Dito naman, ang kinakount mga Inday is PTO. Paid time off hours. Okay? Paid time off hours. Dito, kapag nag-OT ka, based from my experience, nakaka-gain ako ng 14 hours per month. So, pag hindi ka nag-OT, ang estimated na magigain mo per year or annually na PTO, i-convert na natin into days, mga 14 days, mga Inday. Okay? So, mga nasa 14 days.
So sa 14 days mga Inday, hindi naman porket 14 days yon is 2 weeks ka lang magbabakasyon sa Pinas. Ano ka, hello? Charis! Okay, hindi ka tulad sa pinanggalingan ko. Kunyari, galing akong Saudi Arabia. 36 hours nga yung vacation leave, pero 36 hours, I'm sorry. 36 days nga yung vacation leave, pero lahat ng araw ay paplatan mo sa amin. So, lalabas na 1 buwan at 1 linggo ka lang na nasa Pinas, 'di ba? Pero dito sa 14 days mo na 'yon, 14 days mo yung paplatan mo na leave is 3 days lang per week. Okay? So kung 3 days per week, yung 12 weeks mo, at 12 weeks, yung 12 days mo mga Inday, papatak na siya ng halos na 1 buwan. And then yung succeeding pa na 2 remaining mo, pwede mong i-flat for another week. So, parang lumalabas na ganun din. Huwag tayong masyadong asyumera. Ayoko nang mag-Amerika kasi 14 days lang yung vacation. Yes, 14 days lang yun, pero aabot yun ng 1 buwan. At 1 buwang pay mo rin ang ibibigay sa'yo according to your pay rate or base pay rate. So, huwag matatakot mag-Amerika just because 14 days lang. Mga Inday, alamin ninyo mga Inday kung meron talagang alamin ninyo kung paano ba nag-work yung 14 days na sinasabi na yon. Okay? Yung 14 days lang per annum, hindi tayo asyumera ng asyumera agad-agad. 14 days lang, 2 weeks lang. Ay naku, 2 weeks lang sa Pinas, dito na lang ako sa UK or dito na lang ako sa Saudi kasi parang hindi worth it mag-Amerika. Gusto kong nagbabakasyon every year. Nakakapagbakasyon naman ako every year. After 8 months nga, nakapag-travel agad ako sa Asia. Dumating ako January, nag-travel agad ako at lumabas ng US ng September. No visa, wala. Hindi ko kailangan ng visa or mag-asikaso ng kung ano-anong mga kaetche-boretsean yung ginagawa ko pa sa Saudi Arabia. Pabalik dito. Kasi green card ko lang ipepresent ko. Charis, ambisyoso ka girl. Nahilat ang green card. Anyway, yon. Pang ano naman mga Inday, punta naman tayo sa sick leave kasi ito yung pinaka-concern ng halos na karamihan. Mga Inday, sa totoo lang, ito yung pinaka-disadvantage ng pagpunta ko dito sa Amerika or ito yung pinaka hindi ko nagustuhan. Kapag nag-sick leave ka, wala pong sick leave dito. Magko-call off ka, tatawag ka sa employer mo at sasabihin mo na may sakit ka. Wala na silang itatanong, bakit ganito, pumunta ka ng doktor, kumuha ka ng sick leave, clearance, or kung ano man, wala. Ang kaibahan lang is that kapag wala kang accrued or yung parang available na annual leave credit, hindi ka mababayaran ng day na yon. Kung meron ka namang annual leave credit, lalagyan ka nila ng PTO, kukunin nila yon sa iyong annual leave credit at mababayaran ka for that day according to your base pay rate. So yun lang yung kaibahan, walang sick leave dito. Kaya walang mga tao dito na nagsasakit-sakitan. Yung katulad nung nasa Saudi pa ako, ang dami-daming mga nurses doon na mga dramatic actor, mga queen of all media, mga kung ano-anong, ay naku, kaedjeboretsyaan na drama. Kunyari may sakit, masakit ang tuhod, masakit ang ulo, kung ano, ang daming sakit na lumalabas kapag dinadatnan ng sakit ng katamaran. Yun mga Inday, sige na mga Inday, babush na. Kasi pag nagko-call up ang mga tao dito, may sakit talaga. Kasi ayaw nilang i-waste yung kanilang annual leave credit just because they have call off. 'Di ba? So, sige na mga Inday, babush na. Dito na nagtatapos ang aking vlog. I hope manood pa rin kayo sa aking mga videos. Charis, work-life balance. Sige na, babush na. Bye!